Hello guys! Ngayon ay magluluto tayo ng kalderetang manok na sa Batangas nyo lamang are matitikman. At ito na nga po ang sangkap ng ating kalderetang manok. At kailangan mo nang i-marinate ito sa toyo at paminta. Yan. So una kailangan nating igisa ang ating bawang. So, sa amin ho talaga, nauuna ang bawang para matusta talaga siya. So, ayan. So, kailangan maging color brown siya. Isunod natin ang sibuyas. So, mas marami sibuyas, mas masarap at mas masabaw yung ating kalderetang manok. So, ayan. So, kailangan natin siyang hintayin at magsabaw or maging golden brown. So, diba? Mas madami, mas masarap. Halo-haluin natin siya para mas madali siyang maluto. Kasi pag di nahalo yung ibabaw, hindi siya kaagad naluluto. And then, maglagay din tayo ng butter. So, para magkaroon siya ng oil. Ayan. So, halo lang ng halo para mas maluto kaagad. Pwede nyo rin po yan takpan para magsabaw agad siya. Yan. So, halo lang ng halo para yan. Okay. Mag-add na nga pala tayo ng sili. So, sa amin po kasi, kailangang ilagay ng sili para mas manuot na yung lasa. Hayaan pa rin natin mag-golden brown ang sibuyas para magsabaw ito. Yan, halo lang ng halo.
So mukhang okay na at pwede na nating ilagay ang chicken. So yung marinated chicken po ang ilalagay natin. Ilagay na natin siyang lahat kasama yung sabaw. Yan. And then kailangan po natin siyang haluin para magkalasa yung lahat ng chicken. And dagdagan natin ng toyo para may alat. At kung kinakailangan lang naman. And then pakuluan natin ito ng 10 minutes. Ayan. So kailangan na natin siyang pakuluan. So kailangan na namin siyang buksan. Ayan, so napakuluan na namin siya at nagsabaw na siya, yung chicken and yung sibuyas. So, since kumulo na siya, ilagay na natin yung Worcestershire sauce. Lee & Perrins brand or any brand naman pwede. So, dagdagan ng paminta. And haluin lang natin ng haluin para manuot yung lasa. So, ganyan po ang step na tinuro sa akin ng aking in-law. So, ayan. Then, maglagay tayo ng chicken Knorr cube. So, by the way, yung niluto ko pong chicken caldereta is 2 kilos. So, depende naman po sa inyo yun kung gaano karami yung ilalagay nyo ingredients kasi kayo yung magbabalance ng lasa. So, ayan, kumukulo na. So, kailangan na natin siya pakuluin at sunod ay mga pampalapot na. So, halo lang ng halo natin para maluto yung ibabaw. Dahil ang gamit po namin ay yung Okay. So, ngayon po, ang ilalagay natin ay mga pampalapot. Una na dyan is yung liver spread or yung Reno. So, depende rin po yan kung gaano po karami yung ilalagay po nila. Then, haluin lang po nila ng haluin kapag naibuhos na po nila ang Reno or yung liver spread. So, haluin lang po ng maigi para siya ay lumapot. Yan. Yan. Ang next is toyo. Nagdagdag po ng toyo. Depende po kasi yan kapag medyo wala pang lasa. So, kailangan dagdagan ng toyo. Para madagdagan yung alat niya. Ang next po is yung pickles. So, sachet lang po yung binili ko dahil para isang lagayan lang lahat. So, okay naman din yan. So, any brand din naman po pwede. Basta pickles. Okay. Next po is yung cheese. So, melted cheese para mas mabilis siyang matunaw sa sabaw. Yan. So, isa rin po yan nakakapagpalapot.
So, optional naman po yan. So, depende po sa inyo kung maglalagay kayo or hindi. Pero pwede namang wala. Pero mas malasa po kasi pag meron. Ayan. Diba? Mapapansin nyo po, nagsabaw na siya. Hindi po tayo naglagay ng tubig. Hindi po kailangang maglagay ng tubig sa kaldereta kasi ang magpapasabaw po dyan is yung sibuyas. Tsaka yung manok na rin. So, ayan. So, dumami na yung sabaw niya. Next is yung paborita po. Paborita ang tawag niya sa Batangas. Yan yung bilog-bilog na tinapay na nabibili lang sa bakery or pwede sa palengke, ganyan. Pero kung wala, pwede rin namang skyflakes or any tinapay na pwedeng pampalapot sa kaldereta natin. So ayan, kailangan lang siya ng haluin para ma-mix yung nilagay nating sangkap. Ayan, so mukhang okay na. And syempre, kailangan tikman kung okay na yung lasa. Kung kulang sa alat, syempre, dadagdagan ng toyo or kung sobra namang alat, optional naman na maglagay ng tomato sauce. Kasi pampanimbang po yun ng lasa, yung tomato sauce. So, sa part po na ito, hindi po kami naglagay ng tomato sauce kasi okay yung lasa niya. Kumbaga, sakto na yung lasa. So, sumakto yung timpla. So, ganyan yung kaldereta na, ganyan yung way ng pagluluto ng kalderetang Batangas. So, nagkulay brown na siya. Ayan. So, pwede pa rin po kayo magdagdag ng sili kung gusto nyo na sobrang anghang. Pero dyan po kasi talagang maanghang na kasi sa pag-isa pa lang nandun na yung sili. So, ito na yung finished product niya. So, luto na siya. And ready to serve na. Ayan. So, yun lang guys. Thank you for watching. Bye-bye.